Hello guys, good morning. Usapang motor naman tayo today. At meron lang akong idea para makatipid tayo at hindi na tayo bumili ng top box. So, para sa mga mga hindi nakakaalam ng term kung ano yung top box. Yung top box, yun yung kahon na nakikita nyo sa likod ng mga scooter, ng mga motor, yun yung mga lalagyan natin. Tulad niyan. Yan guys. Yan ang top box natin. So yan ang pag-uusapan natin today para makatipid tayo. Hindi na tayo bumili ng top box. Though meron tayong top box, ito ang pinag-uusapan natin. Yan. Ito kasing XRM ko, pang coding ko lang. And then, ito naman, ito yung main motor natin, itong ADV. Ang problema sa XRM, konti lang may lalagay mo dyan na gamit pagka magbibiyahe ka. Yung underseat niyan, napakaliit, rehistro at saka tools lang ang pwede mo mailagay dyan. Other than that, wala, magbabackpack ka. Kaya nagkaroon ako ng idea para hindi na tayo bumili ng top box. Alam nyo paano makatipid? Ito ang solusyon. Yan. Ito guys ang base plate ng top box na pwede nating i-install sa XRM para ililipat na lang natin ang top box natin dito sa XRM just in case yung XRM naman ang gagamitin natin. Kasi hindi ko naman nagagamit yung motor ng sabay. Alternate naman sila. So, ililipat na lang natin. Kaya ito, nakabili tayo nito ng GV. Specific to for GV na top box. Ang pinili ko kasi is for 42 liters. And I think 42 to 50 liters na top box. Kasi itong top box natin na GV is 42 liters. So ayan, tingnan natin guys kung sakto to. And samahan nyo ako. Install natin to. Ang mission natin, try natin kung pwede nating ma-swap dito. Mailipat dito yung top box sa mas murang paraan. Ayan. Okay, start na tayo guys. Unpack muna natin to guys. Dali lang naman yan. Ano ba ang nasa laman ng base plate ng GV? Okay, una, ito yung pinaka base plate. And then pagka nandito na kasi yung screws, ito yung takip niya. Then meron din siyang screw dito na dalawa, maliit, para maging solid lang yan. And then ito ang importante guys, sama ito sa package. Ito yung tinatawag na screw with W. Bakit ba W ang tawag nila dyan? Kasi parang letter W nga. Yan. Yan. Parang W, di ba? Yan. Ito kasi ang pinaglalagyan ng tornilyo para kumapit dito. Yan, para kumapit dito. Ito, tingnan natin. Ilan ang W fasteners natin. Meron tayong apat din na screws. Yan, apat na screws. The rest washers na yan. Yan. Proceed na tayo maglagay. Yan, lagay natin dito para hindi tayo mawalan ng tornilyo. Yan. Then ito, ipoporma muna natin to dito. Tingnan natin. Ito guys, para kumapit yung tornilyo, so itong gagamitin natin, itong mga square na to. Kasi ito, sakto to dito. So ito, wala namang rules kung saan mo ilalagay. Ang importante, ikalat mo lang yung apat na tornilyo para dito. No? Yan. And then, sa ilalim nito, yung W fastener ilalagay natin para kumapit. Kasi malalaki yung gatla eh. Oh. Kung lalagyan mo lang ng washer yan, hindi mag-work yan. Tatagos yan. So ito guys, papakita ko sa inyo. So ang una lang natin dapat makita is identify natin saan dito natin ilalagay ito para dito. So para mag-match. Yan. Una tingnan natin ito kasi bumubukas to. So dapat ang mounting nito naiilagan niya ito, no? Para pagka binuksan natin hindi tatama dito. Ito guys, kung paano piliin yung paglalagyan natin ng bolts. Tingnan natin dito
sa dalawang to. Sentro siya. Ilag ito, no? Ito, hindi dapat tatama dito kasi nga bumubukas tong pintuan natin, tong seat natin, no? So hanapan lang natin, shoot lang natin to, kung ano yung mga suspecha natin pwede natin paglagyan. Una, dito sa side. That's one. Siyempre, pantay natin. Tingnan natin kung ano yung pinaka-sentro dito na pwede nating laruin para tumama, no, yung tornilyo natin. So nakikita ko eto, itong dalawang to. Yan. Tsaka yan. Ang mangyayari, eto nasa ilalim. Ang pag-mount natin sa ilalim, tapos sa lubong nito, hindi tayo pwedeng gumanito kasi kita nyo ha, lalampas eh. Yan. Lalampas sa base plate. Hindi natin mailalagay yung takip dito. So, kailangan ng washer bago natin ilagay ito. Itusok to. Okay, that's one. And then, ito. This is two. Then, sa ilalim, papagano natin sa ilalim, guys. Yan muna. Ito guys, sana makita nyo. Ito muna. Lalagyan natin to. Natin lalagyan ng washer. Kalagay ng washer, lagyan natin ng nut. Maluwag pa to, so okay pa yan. Nalalaro pa natin. Okay lang yan. Maluwag muna. Mamaya, sikipan na natin. Okay, proceed tayo dun sa kabila. Ganyan. Paglagay niyan. Kalagay niyan, lagyan ng washer ulit. Ayan, so ganyan pa lang siya. Hayaan nyo lang maluwag para makaporma tayo dito sa kabila. Okay? So ganyan lang muna yan. Mamaya sisikipan natin, ipoporma natin ng ganyan. Ganon din ang gagawin natin dito. Ayan, dyan naman. Medyo challenging pero ano naman yan, doable naman. Yun. Guys, kailangan nyo rin pala ng Allen wrench para dito. Yan, para i-drive yung screw. And then long nose or anything na pwedeng ipang-kontra natin, no? Habang sinisikipan natin sa ilalim. Yan. Sa akin kasi long nose. Yan. Again, wag muna natin masyadong sikipan ng gusto. Yung ano lang, tamang sikip lang muna na pwede pa natin maigalaw yung base plate para pwede pa natin siyang iporma bago natin i-finalize. Laging ganun guys. Pagka ilalagay tayo ng yan, tulad yan. Medyo masikip siya pero para maiporma natin ng tama, maisentro natin, huwag muna nating sikipan ng husto. Basta pakapitin muna natin yung ating screws. Yan. Sipat muna natin bago natin isentro. Yan, yan o. Nagagalaw pero maluwag. Yan. Dito naman tayo. Ito naman, pasisikipan natin. Ayan guys, nahigpitan na natin to. Pakita ko sa inyo yung ilalim. Yan, yan yung tsura ng ilalim. Yan. Ayan, yung consideration yan. Doon, dulo. Kita nyo? Ganun. Ayan guys. Doon. Wala namang rules kung ano itsura nung ilalim na W fasteners. Basta kumapit lang sa ilalim ng rack. By the way, itong rack natin is Mono Rack ang brand. Ayan. Okay na. Matikas na to. Mahigpit na. Lagyan natin to. Clip-on naman yan. Tapos mayroong dalawang tornilyo. Pwede mo ilagay. Maliit lang na tornilyo yan. Ito guys, yung maliit na tornilyo. Screw lang natin. Moment of truth. Kung pwede nating
mai-transfer ito dyan. Na. Yes! Pasok na pasok. Ito guys, test natin kung tatama ba ito sa box natin. Ha? Yes! Walang tama, hindi tayo tumama dito. So, na-clear natin yung gap na yan. Nice! And, okay. Yan. Okay na guys. Meron ng sandalan si Backride. Yan. And then may confidence na siya sa motor natin. Hindi na matatakot na baka malaglag. Test ride natin dito guys. Paikot-ikot lang. Tingnan natin kung maalog, no? Yan nga. Ayos. Yun o. Ah. Yan. Okay ba? Ayos. Perfect guys. Bagay din naman siya, no guys, no. Hindi naman siya mukhang malaking malaki o maliit. Yan. So at least meron tayong lalagyan ng gamit. Hindi na ako problema. Quick swap lang. Tapos na. Diba? Yun. O di nakatipid tayo. Hindi na tayo bibili ng top box. Yan na rin yan. Mas mura naman yung base plate versus sa top box. Kaya napili natin. Kaya ito na lang. Diba? Mas practical to. Mag-swap tayo ng top box. Nice. So ayan guys, there you have it. Naipakita ko sa inyo yung quick swapping ng top box natin and installation ng base plate for GV top box. Bagay ba guys? Ganda, no? So yan, di nakatipid tayo. Di na tayo kailangan bumili ng box. Base plate lang pala ang katapat. Make sure tama yung base plate na binibili nyo kasi may kanya-kanyang base plate sizes sa bawat size din and capacity ng top box natin. Alamin nyo muna anong size, kung tama ba yung size, kung hindi makakabili kayo, baka mas maliit yung base plate, hindi magkasya dun sa top box natin. But in our case, okay naman siya guys. So yan, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to subscribe and like the video as well. Share nyo na rin. Also, you can follow me on my Facebook page. Ilalagay ko sa description ng video na to. I'll see you guys on the next one. Have a nice day. Bye-bye.